Hello, hello! Another probinsya serya na naman tayo, and today bibisitahin natin yung bahay namin na 10 years ago pa nung last kong nakita. Grabe, medyo naninibago ako sa daan. Sobrang gubat na siya. Kasi nga 10 years na bago ako ulit nakapunta dito para lang makita yung bahay namin. So ang dami nang nagbago sa lugar, and habang naglalakad ako talagang nagfa-flashback sa memories ko talaga. Lahat nung kabataan ko. Itong daan na to, napakahaba niyan. Diyan kami dumadaan dati papunta sa school. So from the main road, it takes 30 minutes bago ka lang makarating sa bahay namin. So hindi kami pwedeng maglakad ng gabi kasi walang kuryente at ang dilim. So 6 p.m. pa lang, dapat lahat kami nasa bahay na, and mga nakahiga na kami noon kasi matutulog na kami. And ito na yung bahay namin. Grabe, gubat-gubat na siya. Alam nyo ba, nung dumating ako dito, parang ang tagal ko nakatulala lang. And then ayan na siya, after 10 years, sira-sira na siya. Makwento ko lang ha, itong bahay talaga na to naging witness sa simula ng pagkabata namin. Growing up, hindi kami mahirap. Sobrang hirap namin. Parang masasabi ko talaga na isa yung pamilya namin sa epitome of poverty. Kasi kumakain kami ng kanin tuwing tanghali lang. Mas madalas sinisave namin yung bigas para pangsaing namin. May pambaon kami sa school. Kasi yung school classes dito sa probinsya hanggang hapon. So dahil mula dito sa bahay hanggang sa school, it takes 1 hour. Hindi na kami pwedeng umuwi pag tanghali. So nagbabaon na lang kami para may makain kami ng tanghali. And madalas, wala kaming ulam. Tapos nung mga time na yun, wala rin kaming baonan na ginagamit. Ganon kahirap ang buhay namin. So binubuli kami kasi ang baonan namin, dahon lang ng saging. Siyempre that time, hindi mo pa ma-appreciate yung mga ganong bagay. Parang questionin mo lang na ang hirap-hirap mo, and magko-compare ka. Bakit yung ibang bata, maganda yung baonan, maganda yung bag, maganda yung uniform. Kami ganito lang. Tapos pumapasok kami noon, ang notebook namin 3 lang. Tapos yung subjects namin, 8. So hindi ko rin alam paano namin yun napapagkasya. And alam nyo, kung may nagbago man sa buhay namin ngayon, kahit papaano kasi nakakakain na kami ng maayos 3 times a day. And nag-start yun dahil sa kapatid namin. Sa ate ko, grabe talaga yung sacrifices nun. At her early age, nagtrabaho na siya para lang makapag-provide siya sa amin. And alam nyo ba, grade 6 na, makwento ko lang, ma-share ko lang, grade 6 na ako nakatikim ng hotdog. So noon natikman ko yan, sabi ko, ay ganun pala yung lasa. Hindi ko pa gusto. Kasi nga, hindi ako sanay. So grade 6 na ako nung kahit papaano nakakaranas na kami na magkaroon ng bagong bag, bagong damit. Yung notebook namin kompleto na. Kasi nga dahil sa ate ko. So siya lahat talaga yung nag-sacrifice para sa amin. Ate, thank you so much. And I love you. We love you so much. Kaya ang learnings talaga dito is do not rush. Huwag din natin i-compare yung chapter 1 ng buhay natin sa chapter 20 ng buhay ng ibang tao. Kahit mabagal, basta may progress, okay na yon. Laban lang, darating din ng araw na lilingon ka sa nakaraan mo and mapapangiti ka na lang. Kasi lahat ng hirap na pinagdaanan mo, yun yung parang humubog sa taong ikaw ngayon. Medyo OA ako doon, pero naiiyak kasi ako dyan. Basta kapag dumating na yung time na maging successful ka, huwag mong kalimutan kung saan ka nanggaling. Kasi success is not about forgetting your humble beginnings. Hindi ka aangat kung hindi mo kayang lumingon sa pinanggalingan mo. Yun lang. Bye!